Hi class! Welcome sa ating video lesson. Today, pag-uusapan natin ang legislative branch of government. Ano ito? Paano ito gumagana at bakit ito mahalaga sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas? Sa government, meron tayong tinatawag na separation of powers. Legislative, executive, at judicial. Ang trabaho ng legislative branch ay gumawa ng mga batas. Bukod doon, sila din ang nagre-represent sa mga tao, nag-a-approve ng budget, at nagbabantay sa executive branch para masiguro na hindi umaabuso sa kapangyarihan. Ang Pilipinas ay may bicameral legislature, ibig sabihin, dalawang bahagi. Una, Senado. Ito ay may 24 senators na pinipili nationwide, nagsiserve ng 6 years. Ikalawa, House of Representatives. Ito ay binubuo ng mga district representative at party list representative. Nagsiserve ng 3 years. Together, sila ang tinatawag na Congress of the Philippines. Ngayon, ano ang power ng Congress? According sa Constitution, sila ay may authority na gumawa, mag-amyenda, at mag-repeal ng batas, magpasa ng national budget at tax measures, mag-ratify ng treaty sa Senado, mag-confirm ng appointments sa Commission on Appointments, mag-imbestiga sa mga issues at mag-check sa executive branch, at magdeklara ng giyera kung kinakailangan. Pero, limitado pa rin ang powers nila. Hindi sila pwedeng gumawa ng ex post facto, laws, o yung mga batas na paparusahan ang ginawa ng tao bago pa ipasa ang batas. Paano nagiging batas ang isang panukala? Ito ang usual na proseso. Una, filing. Dito ipinapasa ng isang kongresista o senador ang panukalang batas. Dalawa, committee hearing. Ito ay re-review at pagdedebatihan sa committee. Ikatlo, debate and voting. Dito ay pag-uusapan at pagbobotohan sa plenaryo. Ikaapat, transmission to other house. Kung galing house, pupunta sa Senate at vice versa. Ikalima, bicameral conference committee. Kung may pagkakaiba, pinapantay ng BICAM. Ika-anim, approval. Dito ay pinapasa ang final version sa President. Ikapito, presidential action. Pwedeng i-sign into law or i-veto. Kapag na-veto, pwedeng i-override ng Congress by 2/3 vote. Dito, makikita na maraming hakbang bago maging batas ang isang proposal. May checks and balances din. Congress can check the President through budget control, investigations, at impeachment. Senate approves or rejects treaties and appointments. Courts can declare laws unconstitutional. Ito ay para siguraduhin na walang isang branch na sobrang powerful. Pero syempre, may challenges din ng legislature. Ikauna na dyan, gridlock o sobrang bagal ng proseso. Ikalawa, ang political influence mula sa party politics o special interest. Ikatlo, pork barrel o mis-issue ng funds. At ang huli, kakulangan ng transparency minsan. Dito, papasok ang role ng mamamayan. Dapat tayo ay maging mapanuri at aktibong nakikilahok sa governance. Now, let's test what you've learned. Sagutin natin ang isang quick activity. Piliin ang tamang sagot. Question number 1. Ilan ang senador sa Senado ng Pilipinas? A. 12, B. 24, C. 100. Correct. The answer is B. 24 senators. Question number 2. Ano ang tawag sa dalawang chambers ng Kongreso? A. Senado at House of Representatives. B. Presidente at Vice Presidente. C. DILG at DOH. Correct. The answer is A. Senado at House of Representatives. Question number 3. Ilang taon ang isang termino ng senador sa Pilipinas? A. 3 years, B. 6 years, C. 12 years. Correct. The answer is B. 6 years.
Question number 4. Sino ang may kapangyarihang mag-approve o magbeto ng isang bill? A. Chief Justice, B. Presidente, C. Mayor. Correct. The answer is B. Presidente. Question number 5. Ano ang tawag sa committee na nagre-resolve ng differences kapag magkaiba ang version ng Senate at House? A. Bicameral Conference Committee, B. COMELEC, C. Supreme Court. Correct. The answer is A. Bicameral Conference Committee. Sa madaling salita, ang legislative branch ay gumagawa ng batas at nagre-representa sa atin. May dalawang chambers, Senate at ang House. At may power sila na magpasa ng budget, gumawa ng laws, at bantayan ng executive branch. Pero may checks and balances din para hindi ito maabuso. Kaya mahalagang naiintindihan natin ang proseso para maging informed citizens.